Ikalabintatlo ng Hulyo, 2008. Isang maliit at bagong tayong outpost ng US sa Wanat sa loob ng Wegal Valley ng Nuristan Province, Afghanistan ay ipinagdatanggol ng mga sundalo mula sa Estados Unidos at sa sandatahang lakas ng Afghanistan. Karaniwan nilang ginagawa ang kanilang pagbabantay. Hindi nila alam na malapit na silang masangkot sa isa sa pinakamalalaking labanan laban sa mga mandirigmang Taliban sa lupa ng Afghanistan. Maglulunsad ng biglaang pag-atake na magdudulot ng malalaking kaswalti sa panig ng US at matinding pagsusuri kung paano sana ito nagawa ng iba. Sa video natin na yon, tatalakayin natin ng detalyado ang kilalang labanan sa Wanat, susuriin ang mga mahahalagang pangyayari bago, habang at pagkatapos ng labanan na ito. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Ang liblib na base na tinarget ng Taliban noong Hulyo 2008 ay hindi malaki o mahalaga. Ito ay nagsisilbi lamang bilang isang pwestong pagmamatsyag, nagmamasid ng mabuti sa anumang aktibidad ng Taliban sa Wegal District ng Afghanistan na matatagpuan malapit sa hangganan ng Pakistan. Pwede nilang harangin ang supply papunta sa mga mandirigma ng Taliban mula sa mga sunang tribo ng Pakistan na pinamamahalaan ng federal na gobyerno. At madalas silang nagpapatrolya sa lugar upang maghanap ng mga posibleng banta. Bukod pa rito, noong panahon ng pag-atake, ilang araw pa lang na itatayo ang base na ito. Karamihan sa paligid ng base ay binubuo ng mga sakahan at bundok at kahit maganda ang visibility, ito ay halos nasa gitna ng kawalan. Ang pinakamalapit na kampo ay mga 5 milya ang layo, ang kampo ng US, at may 48 na sundalong Amerikano na nakaistasyon sa bagong tayong base noong panahon ng pag-atake. Karamihan sa kanila ay mula sa ikalawang platoon ng Chosen Company, ikalawang batalyon, 500 at ikatlong Infantry Regiment, 173 Airborne Brigade Combat Team. Kasama nila ang 24 na sundalong Afghan na tumutulong sa mga puwersa ng US sa pagpapatrolya sa lugar. Kahit malayo ang base, madalas pa rin ang labanan sa paligid. Sa mga linggo at araw, bago ang labanan sa Wanat, sunod-sunod na insidente sa kalapit na lugar ang nagtaas ng alerto ng mga sundalo sa reyon. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak sa kanila na itayo ang base sa Wanat noong ika-4 ng Hulyo 2008. May ulat na ang Forward Observation Base na Bela ay tinatarget ng putok na maliliit na armas. Sa buong proseso ng paglilipat na tumagal ng ilang araw, kung saan inilipat ang mga sundalo mula Bela papunta sa bagong lugar sa Wanat, naging vulnerable ang FOB at napatunayang totoo ang mga ulat. Inalatake ng mga puwersa ng Taliban, sinubukan nilang harangin ang isang squad ng ikalabinsyam na batalyon ng mga ininyero na naghihintay na mailipat. Nagkaroon ng sunod-sunod na atake ang Taliban, ngunit handa ang US forces. Si Private First Class Jason Fields, Randall Derry at Todd Weil, kasama si Staff Sergeant Todd Barfield at Specialist Benjamin Bond, ay nagawang hadlangan ang Taliban mula sa base. Sa ilang sagupaan, tinulungan ng artilyerya mula Camp Blessing na paalisin ang mga umaatake, ngunit hindi pa dito nagtapos ang laban ng mga sundalong Amerikano. May impormasyon na susubukang sakupin ng Taliban ang kampo mula sa loob, pero sa kabutiang palad, hindi ito nangyari. Pinaniniwalaan na ang paunang pag-atake na ito sa kalapit na FOB Bela ay gante sa isang insidente na nangyari mas maaga nung araw na yon, kung saan umatake ang isang helicopter ng US Army sa ilang sasakyan ng Taliban. At ayon sa kanila, ito raw ay isang gawa ng pagtatanggol. Habang sinasabing nagpaputok ang mga mandirigma, napaulan ng bala ang helicopter na nagresulta sa pagkamatay ng 17 katao, isa sa kanila ay iniulat na isang komander ng Taliban. Dahil dito, nagpasya ang US Army na magtayo at patibay ng base sa Wanat sa mga susunod na araw na inaasahang makakagambala sa mga aktibidad ng Taliban sa lugar. Layunin nilang magtayo ng base para harangin ang mga supply at kagamitan papunta sa puwersa ng Taliban malapit sa hangganan ng Pakistan. Sa kasamaang palad, dahil na makikita natin mamaya, hindi ito ayon sa plano. Noong ika-8 ng Hulyo, palalakasin ng Wanat base ng isang platoon ng mga sundalo mula sa 2nd Battalion 503rd Infantry Regiment, 173rd Airborne Brigade Combat Team. Una nilang itinayo ang Basic Vehicle Patrol Base Kala at isang himpilan ng pagmamatsyag malapit dito para bantayan ang galaw ng kalaban sa reyon.
Magpapadala agad ang Camp Blessing ng 5 M1114 armored Humvees sa base sa Wanat. 3 rito ay gagamitin bilang transportasyon ng mga rifle squad ng infantry. Isa ay dinisenyo para sa headquarters ng platoon at ang isa pa ay may dalang BGM-71 TOW anti-tank missile squad para palakasin ang base. Ang mga Humvee mismo ay pinalakas din ng mga armas. 2 sa mga ito ay may 50 caliber na machine gun habang ang 2 pa ay may MK-1940mm automatic grenade launchers. Sa pagkakaroon ng paunang lakas ng putok, nagsimula na ang mga sundalo sa pagtatayo ng lugar na, sa Choria, ay susuportahan ng bagong unit ng US Army sa loob ng 2 linggo. Ang base ay nasa gitna ng malawak na parang may mga gusali sa magkabilang gilid mula sa pamayanan ng Wanat. Kinabukasan, dumating ang isang construction crew sakay ng helicopter at sinimulan nilang palakasin ang base gamit ang mga sandbag, razor wire, bastion at isang firing pit para sa 120mm Soltom K6 mortar. Dayunpaman, nagkaproblema agad dahil nasira ang bobcat loader na dinala para buhatin at ilagay ang mga harang kaya hindi ito nagamit buong araw. Ibig sabihin, ang mga harang na dapat sana ay mahigit 2 metro o 7 talampakan ng taas ay umabot lang ng mahigit 1 metro o 4 na talampakan ng taas. Isa itong malaking problema. Nababahala ng mga sundalong Amerikano dahil madaling tama ng putok ng barilang base kaya maaring samantalahin ito ng mga mandirigmang Taliban. Ang mga trench at hukay na silungan ng armas at sundalo sa labanan ay kailangang hukayin mano-mano kaya mahalaga ang bawat sandali. Ang mga kamakailang aktibidad ng Taliban sa lugar ay nangangahulugang maaring umatake sila anumang sandali. At lalong naging malinaw na ang base ay hindi talaga angkop para sa layunin nito. Ang ilang bahagi ng base ay halos walang depensa, walang mga poste o patpat para makagawa ng mga pader na panangga. Ang barbed wire ay basta inilatag sa lupa kaya kaunti lang ang proteksyon laban sa mga mandirigmang Taliban kung sakaling dumating sila. Ayon sa mga pagtataya ng intelihensya, sapat na ang bilang ng mga tao at antas ng proteksyon sa base ng Wanat upang maprotektahan sila mula sa pag-atake kung sakaling lusubin sila ng Taliban. Napatunayan itong malaking pagkukulang sa pantaya, hindi nagtagal. May mga nakakabahalang babala na naiulat mula mismo sa loob ng base ng Wanat sa araw ng pag-atake, ika-13 ng Hulyo, 2008. Ang mga sundalong nagtatrabaho sa pagtatayo ng base ay nagulat ng mga grupo ng kalalakihan na nagmamasid at nagsesendyas patungo sa base mula sa mga gusali sa kalapit na baryo ng Wanat, habang ang iba naman ay nakakita ng mga lalaking gumagalaw sa katabing mga bundok. Paminsan-minsan ay humihinto upang pagmasdan ang base. Noong gabing bago yon, pinayuhan ng ilang sundalong Amerikano na pumatay ng sinumang makita nilang gumagalaw sa mga bundok nang pumunta sila sa Wanat para kumain. Tanging mga mandirigma ng Taliban lang ang may dahilan para naroon. Dumating ang pag-atake ng maaga bandang 4:20 ng umaga noong ika-13. Gamit ang elemento ng sorpresa, humigit kumulang 200 mandirigma ng Taliban ang nagsama-sama upang salakayin ang base. Gumawa sila ng hakbang para magplano ng maaga at mabawasan ang oras ng pagtugon ng puwersa ng US. Noong gabing bago sila sumugod, nagpadaloy sila ng tubig sa irigasyon ng kalapit na bukirin na lumika ng sapat na ingay para hindi sila marinig ng mga Amerikano. Habang gumagalaw sa bukirin papunta sa base ng Wanat, ang mga mandirigmang Taliban ay armado ng mga machine gun, RPG at putok ng mortar. Ayon sa ulat, 100 mandirigma ang sumugod sa harap ng base habang ang isa pang 100 ay palihim na pumwesto sa gilid ng pwestong pagmamanman. Sa silangan, gamit ang mga bundok bilang taguan para sa kanilang pag-atake habang madilim pa. Ilang minuto lang matapos sumugod ang Taliban sa base ng Wanat. Nagtagumpay silang sirain ang 120mm mortar ng mga Amerikano at ang mga bala nito na sana'y gagamitin laban sa kanila. Nagkaroon ng malakas na pagsabog nang sumabog ang bala ng mortar kaya nawalan ng silbi ang isa sa pinakamahalagang kagamitan nila. Nasira ng Taliban na may rocket launcher ang TOW missile launcher sa isang armored Humvee kaya hindi nagamit ang pangalawang pinakamabigat na sandata ng mga Amerikano. Sa isang iglap, nagkaroon ng nakakakilabot na kalamangan ng Taliban dahil sa kanilang mga gerilyang taktika at lihim na pagkilos. Pagkatapos, nagtuon ng Taliban sa direktang pag-atake sa mga sundalo. Una nilang pinaputukan ang observation post na binabantayan ng grupong topside.
Binubuo ito ni Sargento Ryan M. Pitts at ng kanyang mga espesyalista na sina Tyler Stafford, Gunnar Swilling, Matthew Phillips, Chris McKaig, Jason Bogar at Pruitt Rainey. Naroon din si Corporal Jonathan S. Nasugatan ng unang putok ng Taliban ang lahat ng sundalo na hindi handa habang nagmamasid mula sa observation point sa mga burol at bukirin. Sa unang putok, nagpakawala ang mga Taliban ng rocket-propelled grenade na nagpalipad kay Tyler Stafford mula sa kanyang pwesto sa nakakabit na machine gun. Sila ni Matthew Phillips ay naghagis ng mga granada sa mga rebelde na nakapasok na sa base. Hindi nagtagal, tinamaan si Phillips ng putok ng machine gun ng Taliban na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi lamang si Phillips ang nawala ng buhay noong araw na yon. Sa loob ng unang 20 minuto ng labanan, 4 na sundalong Amerikano ang namatay. Kinuha ni Corporal Jason Bogar ang kanyang machine gun at pinaputukan ang mga Taliban, ngunit nag-jam ang kanyang baril. Nang makita niyang natanggal si Stafford sa kanyang pwesto, agad siyang pumunta para magbigay ng paunang lunas sa likod ng panangga. Habang nagpapatuloy ang labanan, napatay ni Bogar ang ilang mandirigmang Taliban na nagpapaputok mula sa itaas ng Wanat Village Hotel. Pero agad siyang napatay nang lumabas ng base para pabagsakin ang iba. Si Sargento Ryan M. Pitts ay naiwang mag-i sa observation post habang ang kanyang mga tauhan ay namatay o nahiwalay sa kanya isa-isa. Nagawa niyang pigilan ang mga kalaban mag-isa, nagpapaputok mula sa taguan at sinusubukang kontakin ang mga kakampi para mailikas ang grupo. Naitaguyod niya ang posisyon sa loob ng 2 oras hanggang dumating ang tulong. Sa pamunahing base, nagkakagulo na habang bumubuhos ang putok ng Taliban mula sa katabing bukirin sa nayon ng Wanat at maging sa loob mismo ng base. Agad kumilos ang mga sundalong Amerikano, desperadong ipinagtatanggol ang sarili at kasama, nagpapaputok ng machine gun at nagpapasabog ng granada sa bukirin. Para mapatumba ang mas maraming mga rebeldeng Taliban, nagawa nilang humingi ng suporta sa radyo mula sa kalapit na Camp Blessing na nagpaulan ng 76 na 100 at 55mm bala ng artilyerya sa bukirin na pumatay ng maraming kalaban. Habang nangyayari ito, hinihila ng sundalo sa Wanat Base ang mga sugatan sa ligtas na lugar, habang ang iba ay tumatakbo sa gitna ng putukan ng Taliban. Gumamit ang mga sundalo ng Claymore Mines para mapigilan ang Taliban na makapasok habang dinaragdagan nila ng bala at gamit ang kanilang pwesto. Kahit may ilan na nakalusot sa mahinang depensa, napigilan pa rin silang makapasok. Nang dumating ang Allied Forces para ilikas ang mga sundalo, nagawa ni Pitts na panatilihin ang kanyang pwesto bilang huling tao, dahan-dahang tumatayo. Dinala sa ligtas na lugar ang mga Amerikanong sundalo, ngunit mabigat ang kanilang naging kaswalti. Malubang nasugatan si Pitts, ngunit mahusay siyang nakaligtas. Sa pagtatapos ng labanan, gumamit ang Taliban ng iba't ibang taktika para makakuha ng malinaw na tira sa mga sundalong Amerikano sa Wanat. Pinapaputukan nila ang natitirang mga Humvee, dahilan parang mga sundalong nantatanggol dito ay napilitang tumakbo sa bukas na lugar upang makayawas sa tama ng bala. Minsan-minsan din silang naghahagis ng bato mula sa likod ng taguan papunta sa pader ng base. Walang paraan para malaman yon ng mga sundalong Amerikano na nahahadlangan ang kanilang paningin ng dilim ng kanayunan ng Afghanistan. Dahil hindi totoong granada ang mga projectile, tumakbo sila palabas ng taguan para makaiwas sa mga peking granada. Dahil dito, nagawa ng Taliban na barilin at patayin ang ilang kalalakihan sa buong labanan. Habang hinihintay ng mga sundalo ang paglikas, dumating ang suporta sa anyo ng mga pag-atake ng misail at putok ng helikopter. Mga kalahating oras matapos magsimula ang labanan, bumagsak ang mga misail na AGM-100 at 14 Hellfire sa bukid na pumatay sa ilang mga Taliban na rebelde. Pinapaputok mula sa isang walang pilotong MQ-1 Predator drone, pinuntirya ng mga helikopterong pandigmang AH-64 Apache ang bawat mandirigma, pinaputukan sila ng mga bala mula sa 30mm M200 at 30 chain gun. Ang mga sundalo sa lupa ay binigyan ng mga bala na inuhulog ng mga UH-60 Black Hawk helicopter habang ang suporta sa paglikas ay tumulong sa mga sugatan na umatras papuntang Campo Wright, palayo sa abot ng labanan. Ipinagpatuloy ng Taliban ang pag-atake ng 4 na oras bago sila napalayas. Nang dumating ang karagdagang suporta mula sa impapawid sa anyo ng isang B-1B Lancer bomber, isang A-10 Thunderbolt II at isang F-15E Strike Eagle. Sa ilalim ng matinding putok,
hindi na nagawang ipagpatuloy ng Taliban ang pag-atake at nang mailika si Pitts, iniwan ng walang tao ang base. Sa mga sumunod na operasyon, nilinis ng mga puwersa ng US ang Wanat, Bundok at mga kalapit na bayan kung saan tumakas ang Taliban matapos ang labanan doon. Hindi na kayang panatilihin ng mga rebelde ang kanilang posisyon dahil sa lakas militar ng US, kaya umatras sila mula sa Wanat at mga kalapit na lugar. Matapos ang nakakatakot na gabi ng labanan, siyam na sundalong Amerikano ang namatay sa labanan sa Wanat. Karamihan ay nagbabantay sa pwesto ng pagmamasid na mabilis at palihim na inatake ng mga mandirigmang Taliban. Ang mga nasawi ay sina Specialist Sergio S. Abad, Corporal Jonathan R. Ayers, Corporal Jason M. Bogar, Sergeant Israel Garcia, Corporal Jason D. Hoverter, Corporal Matthew B. Phillips, Corporal Pruitt A. Rainey, Corporal Gunnar W. Zwilling at Unang Tenyente Jonathan Brostrom. Yulat ng mga sundalo kalaunan na nasa pagitan ng 21 at 65 sa tinatayang 200 Taliban na sumalakay sa base ang napatay sa labanan. Ngunit nang dumating ang mga sumunod na autoridad sa lugar, 2 lamang na bangkay ng Taliban ang natagpuan nila malapit mismo sa base pagkatapos ng labanan. Ayon sa isang hindi pinangalang opisyal ng Afghan Defense Ministry sa Al Jazeera, nasa 400 hanggang 500 Taliban ang lumahok sa pag-atake nung araw na yon. Ang labanan sa Wanat ang pinakamadugong sagupaan ng US mula noong labanan sa Abasgar o Operation Red Wings 3 taon nang nakalipas. Ang dahilan kung bakit pinaniniwala ang napakaraming puwersa ng Taliban ang nakalapit at nakatake sa base ay dahil sa mga taga-suporta ng Taliban sa rehiyon ng Waigel. Kasunod ng sunod-sunod na pagkasawi ng mga sibilyan sa mga nakaraang linggo at buwan. Ang kulang na supply at depensa sa Wanat Base ay nagbigay daan sa Taliban na mag-focus sa mas maraming sundalong Amerikano kaysa dati. Pagkatapos ng labanan sa Wanat, nagpasya ang mga komander ng US Army na iwanan ang Wanat Patrol Base sa Afghanistan. 3 araw ang lumipas, wala nang natirang permanenteng puwersa ng Amerikano sa Wanat. Patuloy pa rin silang nagpapadala ng patrol sa rehiyon para maiwasan ang pag-ulit ng ganitong labanan. 1 buwan ang lumipas, noong ika-13 na Agosto, nagsagawa ng investigasyon ang US Army tungkol sa mga pangyayari sa labanan at ito ay isinapubliko noong sumunod na Nobyembre. Nalaman ng investigasyon na tinutulungan ng mga lokal na autoridad ng Afghanistan, kabilang ang mga pinuno ng distrito at pulis, ang puwersa ng Taliban. Natuklasan sa barracks ang mga imbaka ng armas at bala na mas marami kaysa sa kinakailangan para sa 20 kataong puwersa ng pulisya na ngayon. At higit pa rito, mukhang kamakailan lang ginamit ang mga armas na ito. Ibinunyag din ng investigasyon ang posibleng impormasyon na dapat ay inasahan na ng US Army ang paparating na pag-atake bago pa ito mangyari. Sa huli, napagpasyahan ng investigasyon na hindi dapat inasahan ng mga commander sa Wanat ang anumang pag-atake. Sa kabila ng katotohanang may mga ulat na nagtitipon ng mga puwersa ng Taliban sa mga nakapaligid na burol, ilang linggo bago ang labanan noong 2009, sina Colonel Charles Preisler, Lieutenant Colonel William Osland at Kapitan Meyer ay binigyan ng mga liham ng pagsaway. Dahil sa palpak na pagpaplano ng konstruksyon, nagkaroon ng madaling akses sa base ang mga mandirigma ng Taliban. Inalis ng investigasyon ng US Marine Corps sa pamumuno ni Lieutenant General Richard F. Natonsky ang sisi sa mga opisyal. Sinabi niya na ayon sa kanya, hindi sila pabaya o nagkulang sa tungkulin. Ipinakita nila ang antas ng pag-iingat na inaasahan sa isang taong maingat at responsabale sa parehong o katulad na sitwasyon pagtatapos ng pahayag. Ginawaran si Meyer ng Silver Star Medal, ang ikatlong pinakamataas na parangal militar dahil sa kanyang papel sa labanan. Noong Hunyo 2010 binawi na ang reprimand ng bawat opisyal at walang isinampang kasong kriminal. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ng mga kapamilya ng mga sundalong napatay sa labanan sa Wanat. Sumulat ng mga liham sa kalihim ng US Army na humihiling na muling buksan ang investigasyon ni Natonsky at ibalik ang mga reprimand ng mga opisyal. May ilang senador na lumagda sa liham bilang suporta, ngunit wala nang sumunod na aksyon.
Isang opisyal na kasaysayang ulat tungkol sa labanan sa Wanat ang inilathala ng CSI noong Nobyembre 2010. At sinisisi nito ang mataas na bilang na namatay sa kawalang katiyakan ng digmaan, mga pagkakamaling nagawa ng mga baguhang opisyal ng militar, kakulangan sa impormasyong paniktik at kakulangan ng kaalaman tungkol sa komplikadong sitwasyong pampolitika ng reyon ng Wanat. Noong ika-21 ng Hulyo 2014, ginawaran si Ryan M. Pitts ng Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal militar sa Estados Unidos, para sa kanyang mga ginawa sa pagtatanggol sa kanyang mga kasamahan at pagpapanatili ng kanyang posisyon. Habang isinasagawa ang suporta sa paglikas sa labanan sa Wanat, na-discharge na siya mula sa militar ng US noong 2009 dahil sa medical na dahilan at nabubuhay ngayon upang ikwento ang nakakatakot na karanasan sa labanan sa Wanat. Ang labanan sa Wanat ay nagsisilbing nakakabahalang paalala na maaring magbago ang takbo ng labanan sa loob lamang ng ilang minuto, kahit na may makabagong teknolohiya ng bigmaan sa ika-21 siglo. Siguradong napakatindi at nakakatakot na karanasan ang biglang mapunta mula sa wala hanggang sa matinding sitwasyon sa isang iglap lang, habang umuugong ang putukan at pagsabog sa paligid mo sa isang liblib na bukirin sa Afghanistan. Dahil sa ginawa ni Pitts at ng kanyang mga kasamahan, agad na umatras ang Taliban mula sa Wanat. Dahil sa matapang na pagtatanggol ni Pitts sa base, wala nang iba pang buhay ang nawala noong araw na yon.